Morning, good morning, hello. Gaya ng suspecha ko, namatay na yung isang tuta. Fortunately. Siya pa naman yung kulay brown. Yun talagang kulay ng Belgian. Brown yung katawan, itim yung uso. Brown yung katawan, itim yung uso. Yung isa pa, tatlo yun eh. Dalawang itim, isang brown. Yung yung brown patay na. Yung itim na nakakulong, yun medyo naghihingalan na rin. Parang susunod na rin yun. Ang pinagtataka lang ni teacher, iisa sila ng kinakain. Nakakulong nga sila eh. Dapat yun ang mas safe eh. Sabi niya baka daw may sumampa naglason. Ngayon may CCTV ako dun sa likod. Problema sa CCTV ko, hindi ako nakasubscribe. May subscription yun eh. Dun sa subscription, mas madali mag-review. Parang YouTube, merong icon ganyan. Malalaman mo halimbawa, may sumampa sa bakod, naglason. Yung icon, subdivided kasi yun into 4 minutes. Halimbawa, may sumampa sa bakod, ganyan. Ang ang tag nito, ang magiging icon nun is nung 4 minutes na yun is may tao kang makikita nakasampa sa bakod. Tapos may fast forward ganyan, may fast play ganyan. Maganda kapag kapag nakasubscribe. Parang 2 plus a year. Hindi ako nakasubscribe. So otherwise, mano ka, walang fast forward. Kung 4 minutes yung video, 4 minutes mong panonoorin yung video. Isipin mo yon, uubusin mo yung oras mo. Ilang 4 minutes yung magdamag. Siyempre, ako tinry ko pa rin. Siyempre, isipin mo yung mga 2:00 ng madaling araw, 3:00, ganyan. Pinipilit ko rin mag-skip. Kung may nabago, ganyan. Konting skip lang, ganyan. Matakaw sa oras kasi normal yung video speed eh. Yung another option mo is to download mo yung 4 minutes tapos ipi-play mo sa ibang video player. Yun pwede pa. Cellphone lang kasi, so kakain siya ng space sa cellphone, ganyan. Very time consuming, madaling salita. Kaya pala yung iba, para halimbawa merong tumain ng aso sa bahay nila, kakatok sa'yo, boss pasilip nga CCTV mo, gusto ko makita kung sinong tumatay dito ng gano'n. Ang takaw sa oras nun, lalo na kung hindi mo alam kung anong araw o anong oras, ganyan, ilang minuto. Takaw sa oras na gugugol ng yon, ng oras mo yon, time and effort. Kaya yung iba nagre-require talaga, I think by law, para for somebody to knock on your door, sasabihin pati silip ng CCTV, ang legal process niyan, pupunta ka sa korte, merong court order para ikaw obligado kang the court is blah 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 to submit a copy of CCTV on this date, on this ganyan. Sige naman ako na yun eh, yung na may disgrasya dun sa mekaniko namin dun sa sa hardware, sa tracking ng kuya ko. So, joke na talaga tong video na to. Hindi ko alam kung saan ako naputol na naman. Anyways, basta yon, mahirap mag-review sa CCTV. Daling salita, time consuming. Kung gusto mong, halimbawa merong tumae sa bahay nyo, sa labas ng bahay nyo, sa bakuran, tapos yung kapitbahay nyo may CCTV na nakaharap dun sa bahay nyo, mo yon, tapos gusto mong kumatok doon, hoy neighbor, pasilip nga ng CCTV mo kasi may panayang jebs na hayop sa harap ng bahay namin, gusto ko makita kung kaninong hayop yon, ganon.
Pag yung neighbor mo tumanggi, wala kang magagawa unang-una. Hanggang sama ng loob, hanggang chismis ka na lang. Pero kung gusto mo ng sapilitan, mag-court order ka, punta ka sa regional trial court, file ka ng police report, etc. etc. Kasi nangyari sa akin yon. Yung mekaniko ng ng hardware, yung tracking ng kuya ko, hit and run dyan sa 20 Avenue. Doon sa pinangyarihan, merong kumpanya, may factory, may warehouse, kung ano mang kumpanya yun. Nakatutok sa labas yung CCTV. Tapos kumatok ako, dami proseso. Punta akong OIC, punta akong management, gawa ng formal letter, punta sa barang. Ang daming proseso. Tsinaga ako yun. Malapit na ako sa regional trial court, para lang sabi ko mag-give up na ako. Sinawa ako sa mekaniko namin halos mag 50-50 sa ospital Sabi ko, tapos sa kuya ko rin, naawa ako dahil sagutin niya yun, mekaniko niya yun on duty siya Tsinaga ako yun na makuha yung CCTV, only to find out na hindi siya hagip. Kasi yung CCTV niya hindi wide lens. Ganon. Anyways, going back to my topic. Yung tuta ko na Belgian Malinois, 3. 2 itim, 1 brown. Yung brown talaga, yung talagang yun yung classic na na yung mukhang German Shepherd yon. Brown, tapos itim yung uso. Ganyan. Yun yung class. Tsaka siya yung pinakamatapang sa 3. Siya yung alpha sa 3. Ganon. Malaman ko sino alpha sa laro, sa plato, ganyan. Siya yung alpha Anyway, so patay na siya kanina lang. And ang sabi ni teacher, bakit? Kasi yung dalawa nakakulong, isang black tsaka siya lang yung nakakulong sa kulungan. Kasi ingat na ingat ko yun yun ang unang-una kong binili, yung dalawang yung pares na yun So suspect ni teacher, bakit sila mamamatay in 2 days? Napakabilis. Kasi kung distemper yan, kung ano man yan, matagal-tagal pa, abuti pa 1 linggo yan More likely na lason yan. Sabi ganon. Sabi ko, sige, I'll give it the benefit of the doubt. Kasi nga merong record kami, yung merong mabait na kami na na pumapasok sa bakuran namin kung ano-anong kabalastog ang ginagawa. So sinry ko reviewin yung CCTV. Ang problema sa CCTV ko, siya normal. Ganon. Para ma-view mo normal, ibig sabihin normal speed, wala siyang fast forward. Para ma-fast forward mo, magsasubscribe ka, mga 2,000 plus a year. Hindi ako nakasubscribe pa. So pag magre-review ka, ipi-play mo siya ng normal speed. 4 minutes kada video capture. Tapos yung 4 minutes na yon, black lang siya. Wala siya yung kagaya sa YouTube na meron tao na sumasampa ng bako, tapos naka-post, tapos pag play mo, ito yun. Hindi, black lahat. So manghuhula ka na lang. So assume mo 2 AM, 3 AM, isa-isahin mo yung 4 minutes na yun. Kasi record all yung ginawa ko So, yun, tsinaga ako yun. Inassume ko ganitong oras, konting skip, ganon. Kung naghagis lang siya ng kung ano man doon sa kulungan, o nag-shoot lang kung ano man, wala, hindi ko yun matutunghayan. Ang takos niya sa oras ito lang. So parang ginagawa ng app na yun, ang pangalan ng app na yun, V680, parang ganon. Yun yung pangalan app. Para maano mo yung full benefit niya, magsasubscribe ka. Na kita mo yung, bago mo i-click, kita mo yung may nakasampa sa bakod. Ganun. Tapos pwede mong fast forward. Anyways, kaya uwi ako ngayon, gawa akong libingan. Yung isa malapit na. Ang plano ko pa naman kanina, sabi ko pipikitan ko na ng gastos to. Sabi ko gano'n, kasi yung gastos ko nakalaan dun sa paggagawa papadoktor ko to. Gano'n. Kaya tumayo ako para bigyan siya ng bumili ako kahapon ng dextrose powder para siya, force feed siya ng dextrose powder oral sana.
Eh wala, deads na eh. So yung isang block doon susunod na kasi ganoon na rin ang kondisyon niya. Ina natin. Bilis oh, 2 days lang, deads kaagad. Ganito lang ako, pero dog lover ako, mabigat sa akin yun. Hindi lang ako hindi lang ako emotional. Hindi lang ako emotional magsalita. Pero mabigat sa akin. Actually, sinisisi rin ako ni teacher eh. Sabi niya, dapat kahapon mo pa yung pinadextrose, ganyan-ganyan. Ang dami yan dapat sa akin. Sabi ko, busy ako kahapon, bumili ako ng dextrose powder, hindi ko lang nasingit. Nakatulog nga, walang toothbrush, walang hapunan sa pagod ko eh. Ako talaga hindi ko kinakalimutan yun, mag-toothbrush, mag-shower. Pero sa pagod ko, nakatulog ako nung hindi naman isang elf ba naman hinakot namin. Anyways, ayun, basta yung plano ngayon. Iniisip ko pa nga mag-ano ako eh. May tawag doon eh, yung GoDaddy ba yon, yung hihingi ka ng pondo in public. Para doon sana sa kanilang dalawa o doon sa Brown. Wala na, di na umabot eh. Pinadoktor mo yan sa dalawa, ngayon isa na lang. Handa ka ng minimum 3,000 kasi yung Brown namin na anak ng Chow Chow, nagganon yun. Gastos kami ng 3,000 mahigit. That was pre-pandemic. Na-survive naman. Napakaduwag ng aso na yun. Tapang lang yung pagdating sa pakikipag-agaw sa babaeng aso. Duwag sa ibang tao, sa paputok. Bagay, tatay pala niya, duwag yun sa paputok. Yung Chow Chow, duwag sa paputok yun. Yung Belgian natapang. Tapang ng Belgian. Parang, ayun ang definition, animal version ng no fear. Sila, pag sinaway mo at winaswasan mo ng tubig, titigil na yan. Yung Belgian, pag sinaway mo, winaswasan mo ng tubig, iinom pa dun sa tubig. Tuwan-tuwa si teacher dun eh. Sabi niya, binawalan niya, wag umihi. Nagpapaligo siya ng aso, winaswasan niya ng tubig. Aba, lumapit sa kanya, akala niya kung anong gagawin. Yung pala, para makiinom dun sa hose na umaagas yung tubig. Tsaka yung mga nagpapaputok na boga, yung kapitbahay, maluwag kasi sa amin, so sa amin tinatapat. Wala, yung mga ibang aso kumakahol na sa takot. Sila dead ma lang, hindi sila apektado. Iba yung tapang ng Belgian eh. Kaya siya gustong-gusto ng mga pulis, mga sundalo. Withdraw pala tayo. Mag-withdraw. Metrobank. Ay, may Metrobank dito. Kaya lang parang walang ATM. So, withdraw ako para ang gastos mamaya. Itutuloy ko na yung pagsesemento ko dun sa gilid para madadala ko sa likod yung motor. Doon ako magkukulikot o kasi yung harap ginawa ng laundry ni teacher eh. O yung likod na lang yung paradahan ng motor. Doon ako mag-workout, etc. So gagawa ko ng pathway, semento. Ganun lang ang mabigat sa akin yung gastos. Niloan ko yon, actually inoffer sa akin ng loan ng BPI. Sabi, sir, yung credit card mo remaining na hindi mo pa nauutang, convert natin sa cash. Maganon siya. Tsaka cash.
Tsaka sir, wag ka mag-alala kung hindi ka pa decided, ano naman, hindi naman sure kung ma-approve ka. Na-approve same day o kinabukasan. Yun ang ginagamit ko ngayon, pambili ng Belgian, paggawa ng kulungan, pasemento, bili yan, lahat yan. Galing yan dun. Babayaran ko yan monthly for magkano ba yun? Para hindi siya mabigat eh. For ilang years yata yun. May existing loan kasi ako doon, patapos na. Alam niya naman ng bangko, para bang, oh, sino to? Oh, ba't wala pang dagdag na utang to? Pautangin ito eh, tawagin nyo to, padagdagan yung utang na ito. Siyempre pag good payer ka lang. Tutuin nyo, sabihin nyo, sir, di pa naman sure to. Try nyo lang. Pero lahat na ng disclosure ginawa na namin. I agree as citizen of the Philippines that I will borrow money, blah 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 blah. Do you say agree? Do you say yes? Mga ganun kami. Pero di pa to sure sir just for the record lang, just in case ma-approve. Diba? Sales talk. Yung loan ko doon, pinambili ko ng keso, 30K, first loan ko yun. Minus tokneneng kung ano man, 27 na lang. Tapos, umutang ako kay teacher. Binayaran ko rin yun, 30K, inutang ko kay teacher. Yung pinambili ko ng keso. Patapos na yung 30K na yun. Ngayon, pinautang ako ulit. So, withdraw ko ngayon. Para pang labor. Yung labor, ang singil sa pagsisemento 4K. Ano yun tawag nito? Kontrata, pakyawan. So ako yung sa harap namin, ako lang nagsemento noon. Kaya lang little did I know na kapag magsisemento ka pala, dapat isahan. Kasi kapag hiniwalay mo yan ng buhos, problema yan pagdating ng panahon. Magka-crack, maghihiwalay, etc. etc. Magiging ano yan, magiging kagaya doon sa amin, magiging kanal, lalo na pababa yung kalsada sa amin. Sumusuot nga yung gulong ng bisikleta ko doon. Buisit yung puwang na yun. Palaki na ng palaki. So ito mga I would assume na professional kasi first time ko lang naman siyang kukuhanan. Saka he claims to be professional. So we'll find out. Sa amin kasi majority talaga na nakatira dyan sa amin mga nasa construction Kaya nga yung bahay ang daling malipat paabante sa kalsada. Dahil construction ka naman ikaw una mo lang semento tsaka ikaw nagagawa dahil karpentero ka naman. Yan ang very unfortunate unfortunate Kimberloo. Yan ang unfortunate Kimberloo kapag kayo nakatira sa kagaya dyan sa amin. Ang kasi sa amin dyan, ang tawag dyan squammy. Mga kami, ang tawag doon, squatter sa kung sino man may-ari. Although yung nagki-claim na may-ari wala rin titulo. So pare-parehas lang kami, di ba? Pero binili namin yan, bili niya ng mother ko from somebody yung dati nakatira dyan. Naaminado naman na walang titulo yan
Pero dekada na kami dito. Ilang dekada na kami nakatira dito. Kami nagtabas ng damo niyan bago natayuan ng bahay, parang gano'n. Sarap i-tres, oh. At least ngayon nase-select ko na yung tres. Kasi dati nangangalay ako, sa silinyador. Dahil palagi nakatres, ingat na ingat ako pumihit. Ngayon, nasa kaliwa na yung selector. Na, 2 hands na, di ba? Silinyador kanan, selector kaliwa. Di maganda. So first thing ngayon, withdraw, panggastos mamaya sa labor, sambiling hollow block semento. Second thing, pag uwi ko, maghukay para sa libingan ng brown. Si MK, OMG, tay kaagad si MK. So anyway, so sabi ni teacher, baka may naglason dyan. Hindi naman yan basa-basa mama. Yung dumi nila pula eh, may dugo. Tsaka masyadong mabilis yung pangyayari. Isang kahapon lang ngayon patay ka agad. Ano yun? Haka-haka lang naman until makita natin sa CCTV. Although may proof kami sa CCTV may ibang bagay na pumapasok sila dyan, may dalang mahabang, yung itak niyang haba eh, para espada eh. Talagang pandepensa sa aso. Kaya yung aso namin takot. Kasi pag yung kumakahol yun, hinahampas niya yung yero namin, takot sa paputok yun eh. So siguro inisip ng aso, paputok to ah. Maano siya, natatakot yung aso. So nagagawa niya yung gusto niyang gawin. Kapitbahay lang namin yun doon. Kita sa CCTV. Tapos meron pa yung oras na si teacher, kasi kaya nga nilipat ko na yung labahan eh. Yung oras na dumarating si teacher, to atin lang to ah. Dumarating si teacher, diba, alas 2, 4 eh, sinusundo ko, diba? Ngayon, yung oras na dating na yon, pupunta siya sa washing machine dun sa likod. Tapos lahat ng suot niya huhubarin niya, dadalhin niya syempre maglalaba ganun, huhubarin niya. Okay, yung likod na yon open yun. Like ko sinasabi sa kanya, iano niya eh, tawag na ito, wag siyang maghuhubad doon kasi open yung likod namin, yung gate may doon. Tapos inaano ko, ba't ba ako nag-review? Basta nag-review ko ng CCTV. Pag-review ko ng CCTV, nandoon si Corimao. Yung mata niya nanlilisik, nakadungaw doon sa likod, saktong doon sa bihisan ni teacher. Siyempre hindi nakita, walang CCTV kay teacher eh. Loob ng bahay, CCTV lang yung papalabas. So meron akong ebidensyang gano'n, doon si Corimao sa likod na dumudungaw. Kaya sabi ko, teacher, wag ka ilipat, wag, kung gusto mo maghubad sa kwarto ka, sa banyo ka. Eh sabi niya, gusto ko laban lahat ng suot ko eh. Saway din si teacher eh. So may ebidensya kami na talagang may katarantaduhang ginagawa yung Corimao na yun. Eh kung sira ulo lang ako, sugurin ko sa kanila, pagtatagain ko yun eh. Eh syempre edukado tayo, tsaka civilized tayo, magawa ng ibang paraan. Kaya withdraw na ako. See you later, bye.